ng DPLCT na magpapayag ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita po ng Panginoon ay ito po'y nakapagbabago ng ating buhay. Kung tayo po ay may kasalanan, tayo po ay mapapatawad ng ating Panginoon. Kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, binigyan niyo po tayo ng kapayapaan o buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, ang Diyos po ay binigyan niyo tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ang ating problema po ay malulunod niya, binigyan niyo po tayo ng kasunod sa problema ito. Kami po ay kabatang mga walang dito mo sa utos ng ating Panginoon, dito mo sa utos ng ating mga magulang, dito mo sa mga sa tuntunin ng ating Panginoon. Pero kami po sa salita, dahil sa salita po ng Panginoon, binago niya ang aming buhay, binago niya kami dahil dati po kami po ay gumagawa ng mga mundong magawain, pero ngayon kami po ay nag-iipon niya sa Panginoon. Dati po ay kami walang oras sa ganitong gawain, pero ang Panginoon ay binigyan kami ng oras, ng opportunity upang kami mag-ipon sa Kanya. Kaya po ito po ay oras na po para tayo ay mag-ipon sa ating Panginoon, dahil hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Hindi po natin alam kung mapupunta ba tayo sa langit o sa impyerno, dahil po wala po tayong kasiguraduhan kung sapat ang ginagawa natin dito sa lupa upang mapunta tayo sa langit. Dahil sabi ko sa Matthew dito, ito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo at talikuran ng iyong kasalanan, dahil malapit na dumating ang karya ng langit. Sabi po dito, tayo po ay magsisi na at talikuran ng ating mga kasalanan, dahil po malapit na daw po dumating ang ating Panginoon. Kung maabutan po tayo dito ng ating Panginoon ng hindi po nagsisisi sa ating mga kasalanan, ay maaari po tayong hindi na muling kundi mapunta tayo sa impyerno. Kaya po ang Panginoon po ay gumagawa ng paraan upang tayo ay pumagpagipon sa Kanya ng maaga, upang sa Kanya sa ating mga kasalanan, upang paglikuran siya ng mas maaga. Kahit po tayo mga bata pa lamang, tayo po ay magsisi na at paglikuran ng ating mga kasalanan, paglipod na sa ating Panginoon. Dahil habang tayo maaga pa lamang, naging tayo ng kalakasan upang gatasin ang ating mga problema. Pero kung tayo ay hindi sumusunod sa gawain, sa utos ng ating Panginoon, hindi tayo nag-iipon sa ating Panginoon, ay pwede tayong mapunta sa impyerno, pwede tayong mapunta sa nagkatagatang apoy kung mainit po dito sa lupa, mas may doble-doble pa pong init sa impyerno. Kaya po, bigyan po natin ang oras ng ating Panginoon sa ating mga buhay, dahil mararamdaman po natin ang kapayapaan kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po natin mararamdaman ang mga magbigal na problema kung tayo naglilingkod sa Panginoon. Kung buong puso natin ipinagkaloob ang ating buhay sa Kanya, kung buong puso, buong kaluluwa natin pinapagamit ang ating buhay sa ating Panginoon, ay mararamdaman natin ang Kanyang kapayapaan. Kung tayo ay nagsisisi na sa ating mga kasalanan, may chance po na papunta tayo sa langit. Kung ang Panginoon po ay ating sinasamba sa ating mga buhay, tayo po ay Kanyang pagpapalain sa ating mga sa araw-araw natin mabubuhay. Kung kahit po tayo ay nagkasalanan, ang Panginoon po ay binubuhay pa rin niya tayo, binibigyan niya tayo ng chance upang mabuhay sa mundong ito. Ang kapalit po nito ay kamatayan. Kaya po, naaliyahan po natin kayo na maglingkod sa ating Panginoon upang tayo pupunta sa langit, upang maramdaman natin ang kapayapaan ng ating Panginoon.
sumakit dito kasi ang ating gagawin. Kaya kapatid, tayo ay maglingkod na upang hindi ba huli ang lahat. Kaya kapatid, hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. So mamaya o bukas. Kaya kapatid, tayo ay maghanda sa pagdating niya at ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sabi nga po, sapagkat ang lumang bata, hindi naman papasok dito ay siya'y maliligtas. Sabi nga po nito tayo, maliligtas po papasok tayo at maglilingkod sa kanya, papasok tayo tayo pagbibigyan natin ang ating mga kasalanan dahil sa ating sulit pag-asa upang tayo na rin papunta sa langit. Kaya kapatid, sa impyerno ay mahirap, kaya pupunta tayo magsumamba sa Panginoon doon sa langit ay hindi mahirap na walang tagang-tagang ng kapitid. Kailangan po natin ito na pakinggan. Kaya nga po mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Hindi niya tayo kayang tiisin at pabayaan sa ating mga buhay. Kaya nga po, nilikha niya po ang mga tao upang tayo ay sumunod sa Kanya at sambahin siya. At wala sino mang sasamba sa iba kundi dapat ang ating Diyos lamang ang ating sasambahin at papupurihan sa habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Kaya kapatid, kaibigan, alalahanin natin na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Hindi niya po kaya na tiisin tayo sa mga problema na nararanasan natin sa mundong ito. Kaya nga po, tumawag lang po tayo sa kanyang pangalan at tutugunin niya po ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kailangan po natin sumampalataya sa ating pong Panginoon dahil walang bagay na makakapagligtas sa atin sa mundong ito kundi ang si Jesucristo lamang at ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga kapatid, kaibigan, kailangan natin sumamba sa ating pong Panginoon. Nais niya tayong iligtas sa masasamang bagay sa mundong ito. Ayaw niya tayong makita na nagawa ng anumang masamang bagay sa mundong ito katulad ng mga pagsisinungaling, pagsisisyo, at pakikipagrelasyon sa kapwa babae o kapwa lalaki. Kaya nga tayo nilikha ng ating pong Panginoon upang ilayo tayo sa mga problema sa mundong ito, ang mga kasalanan sa mundong ito. Kaya kapatid, kaibigan, hindi natin makakamta ng kalangitan, hindi natin makakamta ng ating pong Panginoon kung hindi po tayo sumampalataya sa Kanya. At sabi nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sabi po doon, wala anumang bagay na makakapagpunta sa atin sa langit, kundi si Jesucristo lamang. Hindi ang pera natin, hindi ang mga kayamanan natin sa mundong ito, hindi ang mga trabaho ang makakapagligtas sa ating mga buhay, kundi si Jesucristo lamang. Hindi ang mga relihiyon. Kailangan po natin tanggapin ng buong puso sa buong buhay natin si Jesucristo para maligtas tayo at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga kapatid, kaibigan, nagpakahirap ang ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo para lamang maligtas tayo sa lahat ng mga ginagawang kasalanan ng mga tao sa mundong ito. Sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not be perished, but have an everlasting life. Sabi nga po doon, naghatod siya ng kanyang buktong na anak upang sino ba sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapunta sa naglalagablab na impyerno. Kaya kapatid, kaibigan, pinako siya ng mga masasamang tao na pagbintangan siya ng masama kahit ang mga ginagawa niya sa mundong ito ay para sa ikabubuti ng mga tao, para lamang maligtas tayo. Napako siya sa krus ng Kalbaryo at pinaghahampas-hampas, pinaghihirapan siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya at hindi alam ng mga tao na ang Diyos ang kinakalaban nila. At sabi nga po ng ating pong Panginoon ay hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Nagkakasala sila sa kanilang buhay at
Kaya nga sabi po ng ating Panginoon doon ay magpasalamat tayo sa Kanya dahil iniligtas niya tayo at kailangan po natin sumamba sa Kanya. Ang ating buhay ay ihandog sa Kanya habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga habang tayo ay may panahon pa, kapatid kaibigan, sa mundong ito, habang ikaw ay bata, papaglingkuran na natin ang ating pong Panginoon. Dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang ating pong Panginoon, kung hindi natin alam kung anong oras o anong panahon. Wala pong sinabi sa Biblia. Ang nakalagay lang po doon ay malapit na dumating po ang ating Panginoon. Kaya kailangan po natin maging handa. Kaya kung bata pa tayo at kung may panahon pa tayo na maglingkod sa Kanya at tumalikod na sa ating mga kasalanan, gawin na po natin iyon sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya nga po kapatid, hanggat meron ka pang natitirang buhay sa mundong ito ay ipagkatiwala mo kay Yesu Cristo ang iyong buhay at siya ang bahala sa iyong mga pagsubok at mga problema sa mundong ito. Ipagkatiwala mo lang sa Kanya ang mga alalahanin mo sa mundong ito at siya ang bahala sa mga problema yun. Kaya yun lamang po. Salamat po sa ating pakikinig at tunay na ang Diyos sa buhay sa ating buhay sapagkat ang Diyos po ay gumagawa ng paraan para tayo asatiin sa oras na ito. Saan kamangdako ng daigdig, kapatid, kaibigan, nagplano po ang Diyos sa ating mga buhay kung bakit napapakinggan natin ang mga buhay na patotoo ng mga kabataan ito. Napakinggan natin na ang Diyos ay totoo, gumagawa ng himala, nagbabago ng tao mula sa kadiliman patungo sa kalimanagan. Tunay ang Diyos ang nagpapagaling ng ating sakit at karamdaman. Diyos na kaya tayong bigyan ng solusyon sa lahat ng ating mga problema. Diyos, salamat po sa inyong pakikinig sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan, na patuloy na ating tinatangkilik ang salita ng Panginoon sapagkat ang salita po ng Panginoon ay may kapangyarihan na bigyan tayo ng pagbabagong buhay. Sa daigdig na ito, kaibigan kapatid, hindi tao, hindi pera, hindi natin kailangan anumang relihiyon, kundi ang Diyos mismo ang siyang magliligtas sa atin sapagkat ito'y nakasaad sa banal na aklat na kung saan ang sinabi sa Roma 1:16 ni Apostol Pablo, ang salita ng Panginoon ay hindi ko kinakaya sapagkat ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan na tayo'y baguhin, magligtas sa lahat ng mga tao, mga Grego o mga Hudyo. Kaya salamat kapatid, kaibigan, sapagkat natutunan natin na maglingkod habang bata pa, habang malakas pa, habang may pagkakataon pa ang ating mga buhay, ay paglingkuran natin ang ating Panginoon sapagkat maraming pagsubok higmaan sa ating buhay na tayo magtatagumpay na kapag kasama natin ang ating Panginoon. Kaya mapalad ang mga kabataan ito na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, walang bisyo, naglilingkod, nagsiseryo sa gawain ng ating Panginoon, nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, sapagkat mayroong pagpapala, kaibigan kapatid, na nagbumula sa kalangitan, hindi ang mga bagay na material, hindi ang mga bagay na ating nakikita, kundi mga bagay, kaibigan kapatid, na kayamanan mula sa langit, kapayapaan at kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Kaya sinabi sa Romans sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, ni Haring Solomon, sinabi niya doon, remember your creators in the days of your youth, before the days of evil come. Sinabi ni Haring Solomon, kaibigan kapatid, alalahanin natin ang ating Diyos na nagsikat sa atin habang tayo kabataan pa. Sapagkat pagdating ng panahon ng kasamaan ng daigdig na ito, meron tayong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon, meron tayong matibay na pag-ibig sa ating Panginoon, ano mga tangka ng kaaway, diablo sa ating buhay, tiyak tayo magtatagumpay. Kaibigan kapatid, kaya nga sinabi ni Dr. Jose Rizal, kaibigan, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya kaibigan kapatid, habang bata pa, habang malakas pa tayo, bigyan natin ang pansin doon ang salita ng Panginoon para sa ating paglaki. Meron tayong takot na gumawa ng kasalanan, maging mabuting impluensya tayo sa ating kabataan,
sumusunod sa magulang, kaibigan, gumagawa ng kabutihan, sapagkat pansamantala lamang ang ating katawan, pansamantala lamang ang ating lakas sa daigdig na ito. Ngayon malakas tayo, bukas mahina na. Ngayon mayaman tayo, bukas mahirap na tayo. Pag tayo namatay, hindi natin madadala ang ating kayamanan, kaibigan, sa ating pagkamatayan. Marahil, kaibigan, kapatid, iniisip natin, gusto natin kumita, wala namang masama. Pero kaibigan, alalahanin natin ang Diyos na lumikha sa atin, na kapag tayo ay binigyan ng pagpapala, trabaho, binigyan tayo ng lakas, ipagamit natin ang ating lakas sa ating Panginoon. Sa papanong paraan, kaibigan, kapatid, ihayag natin ang salita ng Panginoon, sapagkat maraming maliligtas na tao kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Marahil sa oras na ito, mayroong mga tao na wala ng pag-asa, may mga tao na wala ng direksyon ng buhay, may mga tao na lulong na sa bisyong droga. Kaibigan, ang pag-asa natin ay salita ng Panginoon, na kung saan ito'y magbibigay sa atin ng pagbabagong buhay. Marahil may mga anak tayo, may mga tao na matigas ang ulo, kaibigan, hindi natin kayang baguhin ito. Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoon, ang isinulat ni Apostol Pablo, na sinamahan ng Santong Espiritu, kaibigan, ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan magbago ng tao. Kaya huwag kayong maniwala, huwag tayong maniwala na nagsasabi, sila lamang ang may kaligtasan, pag-anib sa iglesia ang may kaligtasan, tao ang magliligtas sa iyo. Kaibigan, hindi ito ang kaligtasan. Malinaw na sinabi ng ating Panginoon, kaibigan, sa John 3:16, nang punong-puno na ng kasalanan ng daigdig, punong-puno na ng kasamaan ng daigdig, isinugo niya ang kanyang bugtong anak, upang sinamang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak sa impyerno. Kapatid, kaibigan, pananampalataya, ang kaligtasan, hindi batay sa ating gawa, hindi batay sa pag-anib ng iglesia, hindi batay sa kinabibilangan mo na iglesia. Ang pananampalataya ang siyang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang pananampalataya, kapatid, kaibigan, ito ay tumutukoy na naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita, na kapag sinabi ng ating Panginoon, ililigtas ka, ikaw ay maliligtas. Kapag sinabi ng ating Panginoon, babaguhin ka, ikaw ay mababago. Kapag sinabi ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, huwag tayong dumepende sa ating nakikita. Pansamantala lamang katulad ng dahon. Ang dahon ay nakikita mo sa oras na ito, kaibigan, puno, malakas mo siya. Pero isang araw, dumating ang mga ulod, bagyo, babagsak ang dahon, malalanta. Kaibigan, katulad ng isang tao, kaibigan, na tayo malakas sa kapanahonan ngayon. Pero darating ang araw, kaibigan, kapatid, makakaranas tayo ng sakit at karamdaman. Manghihina tayo, mawawalan tayo ng lakas, mawawala ang ating mga kamag-anak, kaibigan, subalit pag tayo lumapit sa ating Panginoon kailanman, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya, kaibigan, sa John 15:4-5, sabi ng ating Panginoon, ako ang puno at kayo ang sanga. Kapag kayo nanatili sa akin, kaibigan, sabi ng ating Panginoon, tayo magbubunga ng sagana. Pero pag tayo walay sa ating Panginoon, kaibigan, sabi ng ating Diyos, wala tayong magagawa. Kaya kaibigan, huwag tayong dumipende sa ating lakas. Kailangan tanggapin natin ang Diyos sa ating puso na may kagalakan, pagpapakumbaba. Kaya nga si Apostol Pablo, sinulat niya sa 2 Timothy 4:5, sinabi ni Apostol Pablo, kaibigan, tayo maging mahinahon, tayo ay maging mag-iisip, masyagain sa kawalan, habang ginagamparan natin ang ating tungkulin sa pagbabahagi ng banal na salita. Kaya kaibigan, merong sakripisyo. Kung nais natin ang kapayapaan, kaligtasan, may sakripisyo, may pagtsatsaga. Marahil ay tayo ay wala ng direksyon, may sakripisyo. Kung gusto mo ng direksyon, kung gusto natin ng kapayapaan, tayo, kaibigan, ay lumapit sa ating Panginoon. Kung tayo may mga sakit at karamdaman sa oras na ito. Hindi lang basta-basta paniniwala at pananampalataya, kailangan natin ang gawa. Baka iniisip natin, ligtas na ako, nagbabasa na ako ng Biblia. Kaibigan, kapatid, kailangan pa rin natin lumapit sa ating Panginoon para tugunin niya ang ating mga pangangailangan.
lumapit tayo sa Panginoon na may pagtatakumbaba. Kung meron tayong pinapanalangin, may sakit at karamdaman, kaibigan, makakaptan natin ito sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Marahil matigas ang ulo ng anak mo, matigas ang ulo ng mga pamilya mo, ng asawa mo, kaibigan, idalangin natin sa ating Panginoon at tayo'y makakasumpong ng kagalakan, kapayapaan, kagalingan ng ating sakit at karamdaman. Nilikha na ng Diyos lahat ng bagay na ating nakikita, maging ang mga kayamanan, mga ginto, sinulat na ito, kaibigan, sa banal na salita doon sa Garden of Eden. Bago palikhain ng tao sa daigdig, sinanda na ng Panginoon ang ating mga lalakaran, ang ating kakainin ng mga puno. Sinanda na ng lahat ng ating Panginoon. Sumampalataya na lamang tayo, magtiwala sa ating Panginoon, kaibigan, at kailanman hindi tayo pababayaan. Pero pumasok ang sakit at kamatayan dahil ang ating mga ninuno, si Adan at Eva, ay napukso doon sa ginamit ng diablo, ng demonyo, ang ahas, na kung saan, kaibigan, ginamit sila upang magkasala ang tao. At ngayon, nakaranas ang tao ng kahirapan, kabigkadian, kamatayan, maging sa spiritual nating buhay ay patay. Kaibigan, kapatid, lahat ng tao na nakikita natin ay buhay ang spiritual na buhay. Kapag tayo ay gumagawa ng rumal-rumal na kasalanan, lumusuway, gumagawa ng bisyo, alak, sigarilyo, kaibigan, patay ang ating spiritual na buhay. Bakit, kaibigan, kapatid? Hallelujah. Dalawa ang kamatayan. Kamatayang spiritual at kamatayang physical. At ang tinutukoy, kaibigan, kapatid, ng Diyos sa kanyang banal na salita, kapag patay ang spiritual nating buhay, at kapag namatay tayo na hindi nakakilala sa ating Panginoon, namatay tayo na hindi sumampalataya sa ating Panginoon, impyerno ang punta natin, kaibigan, kapatid. At ang impyerno, hinantulad dito sa supring apoy, na kung saan walang kamatayan. Ang espiritu natin doon ay wala ng kamatayan, mabubuhay doon habang buhay, kabigkadian. Kaibigan, kapatid, susumpa natin na binuhay tayo sa daigdig na ito kapag tayo napunta sa impyerno. At ang impyerno, wala pa sa daigdig na ito. Ang langit ay wala pa sa daigdig na ito. Revelation 21, kaibigan, sinabi doon, may bagong langit na darating. At ang luma, itong ating inaapakan, ang daigdig ay lilipas. Kaibigan, kapatid, at ang bago ay tinatawag na Jerusalem, na kung saan New Jerusalem, na kung saan, kaibigan, kapatid, bagong tirahan ng mga pinili ng ating Panginoon. Kaya, kaibigan, wala pa ang impyerno sa lugar na ito. Wawasakin ito, lilipas itong daigdig na ito. Lahat ng nakikita natin sa daigdig, kaibigan, ay pansamantala lamang. Tayo pansamantala lamang. Marahil malakas tayo sa oras na ito. Marahil matatag ang ating negosyo, kaibigan. Pero pag tayo hindi naglingkod sa ating Panginoon, kukunin ng mananakmal ang ating pera, ang ating negosyo, malulugi tayo. Mga mananakmal, mga demonyo, kaibigan, mga bisyo, alak, sigarilyo. Kaibigan, kapatid, napakahirap maghanap buhay at mapupunta lamang sa sakit ng ating pera doon sa doktor, magbabahal tayo sa hospital. Kaibigan, kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Mayroong dakilang plano ang ating Panginoon sa ating buhay, sapagkat nais niya na habang kabataan pa tayo, maging matatag tayo sa ating panahon, na kailangan natin magtiis sa kahirapan habang ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang lingkod na tapat ng ating Panginoon. Kaya maraming taong napapahamak dahil walang matibay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, 8 years old pa lang, 9 years old, tinulungan na ako ng ating Panginoon na sumampalataya at sumamba. Walang nag-uuto sa akin sumamba, pumunta sa gawain, napapakinggan ko ang gawain ng ating Panginoon na mga awitin. Kaibigan, kaya natutunan kong sumamba hanggang ako'y lumaki. Natutunan kong matakot gawa ng kasalanan, sapagkat habang bata pa lamang ako ay pinagtibay na ng ating. Natutunan kong sumamba sa ating Panginoon. Natutunan kong tumulong sa ating magulang, kapatid. Hallelujah. 8 years old, 9 years old pa lamang, nagbibigay na ako ng pera sa aking magulang, sapagkat yun ang paraan para makatulong ako sa aking magulang sa gitna ng kahirapan.
Hindi ako nagnakaw, hindi ako gumawa ng kasalanan. Kaibigan kapatid, sapagkat natutunan kong matakot gumawa ng kasalanan mula sa ating Panginoon. Kaya kaibigan kapatid, kung ikaw ay nais nating patatagin ang ating pananampalataya, lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, pananampalataya at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kung bakit ang spiritual na buhay natin, kailangan natin, kaibigan kapatid, muling mabuhay, sapagkat kaibigan, kapag tayo nanatili sa ating kasalanan, kaibigan, tiyak na mapupunta tayo sa impyerno. Sabi sa John chapter 10 verse 10, pumunta ang magnanakaw na tinuturing demonyo, diablo, tumaigdig kung magpagwasak ang buhay. Subalit ang kaloob ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya pag tayo walang matibay na pananampalataya sa daigdig na ito, wala tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon, kaibigan, isang araw makikita natin ang ating sarili. Ang kabalunan, ang nakasaman, may sakit na tayo na cancer, ulcer, iba't ibang sakit at karamdaman bunga ng kasalanan. Sa Roma, kaibigan kapatid, sinabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kaibigan kapatid, hallelujah, ang kamatayan doon sa impyerno kapatid, tinuturing siya na ikalawang kamatayan doon ay habang buhay tayo mabubuhay sa impyerno, mawala ng kapayapaan at kaligtasan at kasama natin doon ang mga tao na hindi sinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Totoo kaibigan kapatid, hallelujah, ang pangako ng ating Panginoon. Kaya sa oras nito, wala nang bukas. Kaibigan, hindi na natin pwedeng antayin pa ang bukas. Segundo lang, kaibigan kapatid, pwede nang tumalakay ang mga mananakop. Doon sa Israel, kaibigan, hindi nila alam na mayroong pagpunta ng mga mananakop na mga Palestino na handang pumatay at magwasak ng bansa. Kaibigan, walang pwedeng magkita, walang pwedeng magpinig ng mangyayari ng kinabukasan. Kaibigan kapatid, hindi mo pwedeng husgahan ang bukas. Kaya kaibigan, ang dumating ang sakuna, kaibigan, sa kanilang buhay, ang Israelita ay maraming na naging prisoners of war upang pahirapan, rapin, kaibigan, swerte na lamang kung tayo may mga kamag-anak doon na buhay. Subalit nakakatakot kaibigan, may mga Pilipinong namatay, maging sa Ukraine, maraming mga Pilipinong namatay kaibigan. Pero salamat kung tayo nakakilala sa ating Panginoon, makaranas man tayo ng kamatayan, kapigatian sa daigdig, tayo ligtas. Kaibigan kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang kaaway at ang kalaban, ang magnanakaw, ang demonyo, ang sakit at karamdaman. Hindi natin alam kung kailan darating, kung kailan tayo nagpapatuloy sa kasalanan, kaibigan kapatid, hindi tayo handa sa mga bagay na ito. Kaibigan, sigurado, ang anak mo lalaki may kasalanan, nagbibisyo, kaibigan, darating sa panahon na mawawasak ang pamilya natin bunga ng kasalanan. Darating ang panahon, titigmain ang bansang Pilipinas bunga ng ating kasalanan. Pero kaibigan kapatid, dahil sa pananampalataya mo, ang anak mo o ikaw mismo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Pinagtibay ang pananampalataya, kaibigan, isang araw. Ang mga senator natin, ang mga congressman, kaibigan, ay kakausapin ng mga komunistang ito, kaibigan, sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. At wala nang mangyayaring pananakaw, sapagkat kaibigan, naghari na ang pag-ibig sa puso, kaibigan, na kung saan tinuturo sa ating Panginoon, hallelujah, sa ating buhay, na kailangan mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kaya kaibigan kapatid, tuloy-tuloy ang tangangaral ng salita ng Panginoon, sapagkat ayaw natin ng bansa, laban sa bansa na magdidigmaan. Kaibigan, mahal natin ang ating kapwa, maging ang mga Palestino, ang mga Muslim, mahal natin sila sa pananampalataya, mahal natin ang mga iba't ibang lahi sa daigdig na ito. Yan ang tinuturo ng ating Panginoon. The greatest commandments, kaibigan, ang nabuhay ang ating Diyos na nagministeryo sa lupa. Matthew 22:37, kaibigan. Mahalin natin ang ating Diyos na buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa, at buong kaisipan. At ikawalawa, kaibigan kapatid, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili.
Kaya wala kaibigan kapatid, walang puwang na makapasok ang kaaway, ang diablo. Kapag tayo natuto sa salita ng ating Panginoon, dadalhin tayo sa tagumpay ng ating bansa, dadalhin tayo sa tagumpay ng ating pamilya, dadalhin tayo sa tagumpay ng ating negosyo. Kailanman kaibigan, hindi malulugi ang negosyo mo. Kaya nakikita natin maraming negosyo, nagpapatayan, mga sabog, isabog. Kaibigan, mga loto, nauubos ang pera, akala natin nandun ang tagumpay sa pera. Kaibigan, ang tagumpay sa mga bagay na hindi natin nakikita, ang pananampalataya na maghatid sa atin sa buhay na walang gan at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Pera ang tagumpay, kaibigan. Bakit may mga tao nagpapakamatay? Nagtagumpay na sila, marami silang pera, sikat sila. Pero mabalita na lang natin, nagpakamatay na sapagkat walang Kristo sa puso. Kung bakit, kaibigan, inalis ni Judas sa 12 disciples, sapagkat si Judas pinagkalulong niya ang ating Panginoon. Ibinenta niya ang ating Panginoon sa mga Romano. Kaibigan, kapatid, pinagbili niya kaya nagpakamatay si Judas dahil sa sugal, dahil sa gahaman sa pera, dahil gustong yumaman. Kaibigan, kapatid, alisin na natin ang ating paniniwala sa daigdig na ito, na ang daigdig na ito ay mawawasa, kaibigan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, sapagkat, kaibigan, ang ating Diyos pumunta dito na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Naging guro ang ating Diyos, naging panggagamot ang ating Diyos, kaibigan. Pero sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, kaibigan, hindi mo na maaasahan na siya'y tupa. Hindi mo na siya maaasahan na siya'y mabait. Kaibigan, ang Diyos natin ay magiging husga na, magiging judge na, magiging hukom na, kaibigan. Nahuhukuman tayo sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. 2 Corinthians 5:10. Kaibigan, kapatid, baka iniisip natin na haba pa ang panahon. Pwede pang magbagong buhay bukas. Kaibigan, ngayon na ang pagbabagong buhay, hindi bukas. Sapagkat ang kamatayan pwedeng dumating anumang oras sa ating buhay at maging sa ating kamag-anak. Pero kaibigan, kung tayo may paniniwala at pananampalataya, kaibigan, na tayo tutubusin ang ating Panginoon sa kamatayan, masusumbungan mo, kaibigan, haleluya, ang pagliligtas ng Panginoon sa pamilya mo, sa buhay mo, at sa negosyo mo, at sa trabaho mo. Kaibigan, sampalatayanan natin ang Diyos na buhay, na kung saan namatay sa krus ng Kalbaryo, nakaranas ng kamatayan doon, haleluya, para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya walang propeta na magsasabi siya ay Diyos. Ang propeta ay sinasabi niya lahat nangyayari. Pero kaibigan, ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, propeta siya, apostol siya, pastor siya, guro siya, sapagkat sinabi niya, kaibigan, haleluya, Diyos siya. Sinabi niya, mamamatay ako pero mabubuhay ako sa ikatlong araw. Kaibigan, natupad nga, nabuhay ang ating Diyos. Kaibigan, ibig sabihin, kaibigan, siya ay tao pero siya ay Diyos. Filipos chapter 2, kaibigan, na sinabi ng ating Panginoon, pinubad ko ang aking pagka-Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya ibig sabihin, ang Diyos ay nakakaramdam siya ng kahirapan, nakakaramdam siya ng pag-ibig, nakakaramdam siya ng lakas at kahinaan, sapagkat siya ay naging tao rin at namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tuparin niya ang pangako niya na isinulat ni Prophet Isaiah na ang mayroong isilang na Diyos ng Israel na tagapagligtas sa lahat ng tao. Kaya kaibigan, tayo sumasampalataya, tayo pinili ng ating Panginoon, bagamat hindi tayo pinili sa bayang bansa, kapagkat ang piniling bansa ay bayan ng Israel. Tayo ay magiging bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay kinabilang na lahat ng tayo sumampalataya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Kaya nagtuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng Panginoon hanggang sa Pilipinas, kaibigan. Kaya kaibigan, haleluya, sa oras na ito, hindi tao ang kumakatok sa ating puso. Diyos mismo ang kumakatok sa ating puso at binibigyan tayo, kaibigan, ng pagkakataon para mabago ang ating sarili. At binibigyan tayo ng pagkakataon para tanggapin ang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. Hindi pera, hindi relihiyon, hindi kasikatan, hindi posisyon,
hindi kapangyarihan sa daigdig nito, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 8. We have been saved by the grace of God, not by our works. Kaibigan kapatid, ito sa pamamagitan ng abag at awa ng ating Panginoon, kaya tayo makakaranas ng kaligtasan ng kaisa-isa nating kaluluwa. Kaya totoo kaibigan kapatid, na sa oras na ito, sumampalataya ka. Kaya binibigay namin ang aming mga trust, walang bayad yan, sapagkat ang kaligtasan ay naranasan namin mismo sa Diyos na hindi kami nagbayad. Hindi namin ginamit ang aming pera o posisyon o lakas para sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya hindi namin tinataas ang aming reliyon, hindi namin tinataas ang aming pastor, kundi ang Diyos mismo ang tinataas namin. Kaya sabi niya sa mga apostol, mga disciple, na siya'y nabuhay na muli, kaibigan, hallelujah. Si Thomas, na ayaw maniwala sa ating Diyos, John 14, sabi ng ating Panginoon, kay Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kaibigan, walang pwedeng makapunta sa langit maliban kapag tayo sumampalataya at nanindigan sa ating Diyos na buhay, na ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay para patunayan niya na siya ay may otoridad, may kapangyarihan ng Diyos. He has authority between the life and death. Meron siyang kapangyarihan sa buhay mo, may kapangyarihan siya sa espiritu natin, may kapangyarihan siya sa kamatayan natin. Maging ang espiritu natin ay makapangyarihan ng Diyos para dalhin sa langit at dalhin sa impyerno. Kaibigan kapatid, sa Diyos pala tayo dapat matakot, hindi sa masasamang impluensya, hindi sa mga sindikato, hindi sa mga masasama ang loob. Pero kaibigan kapatid, kapag natakot ka sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng banal na pagkatakot gumawa ng kasalanan. At titiyakin ko sa iyo kaibigan, ngayon din kaibigan, kapag sumampalataya ka, gagaling ang sakit at karamdaman mo. Batay sa pananampalataya mo kaibigan, makakamtan mo ang kapayapaan at kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, John chapter 3, sinabi ng ating Panginoon, hallelujah, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaibigan, lahat ng tao ay namatay na ang espiritu. Maliban na kapag tayo ay pinanganak muli sa espiritu, mabubuhay ang ating espiritual na buhay at nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi na natin makikita ang kahirapan sa daigdig, hindi na natin makikita ang bigmaan, hindi na natin makikita ang kahirapan, sapagkat nakikita na natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kaya tayong iligtas sa digmaan, kaya tayong iligtas sa iba't ibang kahirapan, kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon sa iba't ibang sakit at karamdaman. Yun ang makikita natin kaibigan kapag nabuhay na ang espiritual na buhay natin. Hindi ka natakot mangaral, hindi ka natakot pumunta sa gawain ng ating Panginoon, hindi ka natakot sa mga kaibigan mo ng mga sindikato. Natatakutin ka kaibigan sapagkat sasamahan ka na ng banal na espiritu, at ang banal na espiritu kaibigan, ito ang iniwan ng ating Panginoon na tumalit sa daigdig nito at sumakyat na sa langit. Iiwanan niya ang kanyang banal na espiritu upang maging gabay natin, tagapagturo at magliligtas sa atin. Kaya sa gabing ito kaibigan, hallelujah, mag-iiwan po kami ng isang panalangin para sa ating lahat. Kung mayroon po kayong mga kahilingan, request, prayer request, pwede kayong lumapit at pwede natin ipanalangin sa pamamagitan ng pananampalataya nyo. Kaibigan, makakamtan nyo ang inyong panalangin sa ating sa Kristo. Kaya sa oras na ito, kaibigan, kapatid, ang aming gawain dyan lamang sa Spain Street, Block 9, Lapswell, dito sa San Marino Heights, kaibigan, Phase 5. Kaya kung nais po natin masumpungan, maranasan ng presensya, gabay at kapangyarihan ng ating Panginoon, pwede tayong sumumpa. Meron kaming gawain, Merkules, Bernes, Linggo, alas 7 ng gabi, at sa Linggo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12. Kaya kaibigan, tuloy-tuloy po ang paglilingkod namin sa ating Panginoon, sapagkat hindi na tayo naglilingkod sa tao, hindi na tayo naglilingkod sa trabaho, hindi na tayo naglilingkod sa magulong daigdig na ito. Sa Diyos tayo naglilingkod na hari ng mga hari, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, at Diyos na kayang
pagligtas ng ating kaisa-isang kaluluwa. Kaya kaibigan, kami po ang manalangin sa pagtanggap sa ating Panginoon. Pwede kayong sumabay sa maiksing panalangin. Hindi panibagong relisyon ang ating tatanggapin, kundi Diyos na magliligtas ng kaisa-isa nating kaluluwa. Saan ka man naroroon sa oras na ito, ikaw man ay OFW, nakakaranas ka ng sakit karamdaman, pwede kang pumikit ngayon at makapararanasan mo ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Aalisin ng Diyos mismo ang lahat ng suliranin mo. Kaya pwede kang pumikit sa maiksing panalangin at sumabay. Panginoong Jesus, salamat sa aking napakinggan mula sa iyong salita. Ako po'y nagsisisi na sa lahat ng aking kasalanan mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang Diyos na tagapagligtas, mananakop ng aking buhay. Itala ko po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang maranasan ko ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, salamat sa kagalingan ng aking sakit karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa aming panalangin. Kaya sa lahat po ng tumanggap, sinabi ng ating Panginoon sa John 1:12, ikaw ay ibilang ng ating Panginoon na magiging anak niya, tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Kaya kami na lamang po mananalangin sa oras na ito at matatapos na po ang aming gawain. Salamat po sa inyong pakikisama. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito na sinamahan mo kami sa iyong banal na Espiritu. Ang bawat isa ay pagpalain mo, Panginoon, ano man ang kanilang mga suliranin, problema, ay patuloy mong katagpuin, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan, kaligtasan ng kaisa-isang kaluluwa. Alisin mo po, Panginoon, sa bawat isa ang pag-ibig sa kayamanan, sa salapi, sa pera, sapagkat ito ay pansamantala lamang. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng samampalataya. Makakaranas po sila ng kapayapaan, kaligtasan at kagalingan isang araw. Panginoon, sila ay makakasama namin sa paglilingkod. Pagpalain mo po ang lahat ng ginamit mo sa lahat ng mga nanonood sa sumampalataya sa iyong pangalan. Mararanasan nila, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa inyong patnubay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.